All the time. God is good. So, tuloy nga na mabuti ang Panginoon, no? Kasi nandito naman tayo sa patuloy na pagtutungkol ng ating Diyos sa buhay. Amen. So, kagaya po ng pagpatuloy po ng ating pingo, yung faith matters, no? So, alam natin kung bakit tayo narito ngayon, no? Dahil ito sa pananampalataya po natin. Ayun po ba? Gusto naman kaya? Pwede na eh. So, pag mapakain niya, bukas yata eh. Dalawa kasi. Dalawa yata. Amen. Praise God. So, tuloy nga, no, nababuti ang Panginoon. No? Nga po, no, sa pagpapatuloy po ng ating gawain po, no, sa hapon na ito, tayo po ay ilatasan ng ating PIC, Mr. Jonathan, sa 2 Corinthians chapter 5, 1-10. So, basahin mo natin yung scripture, no? Sabi po dito, alam natin kapag nasira na ang todang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa. Tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumarating tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nananalig sa ating tahanan sa langit. Upang kung mabisar tayo nito ay hindi na tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa todang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil sinayos natin iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais natin mabisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay na sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang ating loob na iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa piling na Niya sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng naharapat ayon sa ating ginawang mabuti masama nang tayo po ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, buhin po ang pagkabasa. So, tayo manalangin mga kapatid. Father God, salamat po sa hapon na ito. Salamat po, Lord, sa presensya po ng bawat isa na mga kapatid. Tuloy nga, Lord, na napakahalaga ng mensahe na ito pagkat ito tumutukoy kung ano po yung mga bagay na hindi po natin nakikita. At namin, Lord, sa hapon ito, samahan po kami at ikaw, Lord, yung isang mangusap, Lord, sa puso ng bawat isa at gamitin mo lang, Lord, bilang galoy po ng iyong mga salita. Thank you, Father God, at po ang dalangin salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa hapon ito, no, atin pong pinamagatan ito ng live by faith and not by sight, no? So, paano ba tayo mamuhay na may pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita? So, alam natin, no, mahirap kasi talagang sinasabi nga natin, no, we are living in a falling world, no, sa mundong makasalanan. So, meron po tayong mga tatlong puntos dito na kailangan po nating mapagtagumpayan, no? Pero bago ang lahat, tayo babalik muna sa ating text, no? At ito po yung text, itong text po na ito, isinulat po ni Apostol Pablo, no? Sa mga Kristiyano doon sa Corinto, no? Unang dahilan dahil sa pagmamahal po ni Apostol Pablo. Pangalawa, gusto niyang malaman kung sinusunod ba nila yung itinuturo nila. And actually, hindi lang po ito sa mga taga-Corinto, ng Kristiyano sa Corinto, no? Ito po yung naka-address po sa lahat po ng Kristiyano. Kasi sinasabi po sa unang Corinto, chapter 1, verse 2b, sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na tumatawag sa ating Panginoon sa Kristo at nakapag-isa po sa Kanya. So, sa panantanin po ngayon, tayo po. Kaya itong ating pong pagpagulay sa hapon na ito, para po sa ating nakadress po sa atin bilang mga Kristiyano. So, tunay nga, no, sinasabi po ng Apostol Pablo, na usapon ng verse pa lang, no, yung todang tahanan po natin ay masisira. So, meaning to say, lahat po tayo mamamatay, no? Masakit ang linin, nahirap tanggapin, pero yun po yung katotohanan, no? Na lahat po na tayo po ay mamamatay. So, paano ba natin pinaghahandaan, mga kapatid, itong kamatayan na ito? So, tuloy nga, nahabang tayo po ay nasa katawan natin ito, dumaray po tayo, naghinagis po tayo. Alam po natin po yan, no? At tunay nga na
Ano ba yung gustong i-emphasize po dito ni Pablo? Kasi actually, dalawang series po ito. So 1 to 5 at saka 6 to 10, no? So 1 to 5 po kasi, napakaganda po ng promise po dito ng ating Panginoon, no? Kasi tinutukoy po dito kung ano yung nakahanda sa atin bilang mga Kristiyano. Tinutukoy po dito ng Apostol Pablo yung tahanan makalangit, no? Kaya, kung dumarating man tayo, ano man sitwasyon po natin sa buhay po natin, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Kasi ito po yung gusto ng Panginoon. At ano ba yung kailangan natin gawin upang sa ganun po makarating po tayo sa tahanan makalangit na ito. So sinasabi po dito ni Apostol Pablo na kailangan mamuhay tayo ng may pananampalataya at hindi po sa mga bagay na nakikita po natin. Ngayon po ba? By the way, sino po ba si Apostol Pablo? Sa mga hindi po nakakilala kay Apostol Pablo, si Apostol Pablo po ay isa sa mga may influensyang tao that time, yung kanyang era, no? Pag sinabi po natin may influensya, ibig sabihin, may pera, mayaman siya, may power po siya, baka may sinabing tao. Pero, paano pa nabago yung buhay ng Apostol Pablo? Kasi, actually, si Apostol Pablo po ay isa sa mga number 1 na nagpe-persecute ng mga Kristiyano that time. At ano ba yung dahilan ni Apostol Pablo? Kung bakit gano'n lamang pinapersecute yung mga Kristiyano? Una po, hindi po siya naniniwala na ating Panginoon Jesus, yung Misaya. Pangalawa, banta po itong Christianity sa mga Hudismo. Kasi lumalaki po itong Christianity. So, si Apostol Pablo po, hindi lang po siya malupit, no? Talagang matindi. Kasi, kinakatay niya yung mga Kristiyano that time. Ganun kalupit po. Totoo po yun. Ganun kalupit sa Apostol Pablo. Pero, nung na-encounter niya ang ating Panginoon Jesus sa daan po ng Damasco, dahil kasi nabulag po siya ng isang napakalaking liwanag. Makikita po natin ito sa Gawa chapter 9, no? Makikita po natin ito. So, nang nabulag po siya, actually, nakuusap niya po talaga Kasi sabi niya, sino ka? Sumagot po yung tinig. Ako si Jesus na iyong inilusi. So, kumpiyansa din po siya. Sigurado po siya. Talagang na-encounter niya ang Panginoon Jesus. On the spot po, mga kapatid, sa Apostol Pablo, nagbago po yung pananaw niya. Nagbago po yung paniniwala niya. From number 1 persecutioner ng mga Kristiyano, naging number 1 follower po siya ni Kristo. Sabi nga po ng manunulat, hindi lang po basta siya follower, no? O convert na sa Christian, isa po siya sa mga founder ng mga Christianity. Amen po ba? Amen. So, pagpakat po natin Diyos sa buhay. At ngayon po, mga kapatid, nakipagpakat po tayo narito ngayon, kasi kagahan niya po sa Pablo, iisa po yung goal po natin, no? Yung makakita po tayo sa tahanang makalangit. At sa pamamagitan po ito, ng ating pananampalataya. At talagang ito naman po talaga yung ating namamagitan, no? Between us and ating Panginoon, yung faith po natin. Amen po ba? Amen. Amen. So, kaya mga kapatid, tandaan po natin, no? Hindi po natin dapat limitahan kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kagaya po niya po sa Pablo, di po ba? So, ano po, may kanya po tayong dahilan. Ako na lang po, kasi para wala nang ako na lang po. So, ako na lang po. Wala nang gusto ko pagsisip ako So, ako po, namin ko po. Actually, dito lang po ako nakakilala sa Qatar, no? Akala ko, pumunta ako ng Qatar para lang magtrabaho. Pero, mas mahalaga pala yung pinunta ko dito. Yun po yung nakilala ko ang ating Panginoon Jesus. At gusto ko lang pong i-share, no? Kasi nung one time, gaya po ni Kuya Jonathan at ni Kuya Ato, pumunta po kami ng Ukit Seminar. Sakto naman po dito sa main traffic light po dito. Nagtanong po si Kuya Jonathan, sabi niya, ano kaya yung buhay natin kung wala tayo sa Qatar? So, since siya naman po yung unang nagtanong, siya na yung unang sumagot. Sabi niya, siguro, nandito ako ngayon sa Marine, sa paalisan po ng mga agency ng mga seaman, baka nandoon po siya. Ngayon, sumagot naman siya ito, siguro ko, baka nagtatricycle ako ngayon. Parang proud pens, ito. So, tawa lang kami, tawa lang. Watching. Tapos, tinanong ako ni PIC, ikaw Brad, nasa ka kaya ngayon? Ang sumagot po si Kuya To. Ang sabi ni Kuya To, nasa kulungan niya. So, mahal naman po talaga. Nasa kulungan po ako. Mas mahal nga po kasi, ang sagot po kasi, nung wala po ako sa, di ba nakilala sa
nabubuhay po kasi ko nun sa gambling, no? Gagamba, macho, pusoy. Kasi yung lugar po natin sa Cavite City, talagang gambling, gambling city po talaga. Talagang, bata pa po ako, kalong-kalong na po ako ng tatay ko sa ano, habang nagmamali yung tatay, kalong-kalong na ako, parang hindi ka matututo, no? So, totoo naman, kung ano yung nasa kapaligiran po natin, madali po natin ito may adapt. So, yun nga po, no? Talagang sabi ko kanina, hindi po dapat natin dinatahan kung ano yung kaya gawin ng Diyos sa bawat sa atin. Baka, narito po tayo, may purpose po ang Panginoon. Hintayin niyo lang po. At nga, isang mga ito rin po, no? Yung kay Jason, no? Kasi ganito rin po ako dati, na atid lang ako ng atin, pero wala po talaga pumapasok. Pling-pling sa kanya. Ganon din po sa akin, pling-pling din po. So, basta, atid lang po tayo kasi darating talaga yung point, nahihintong tayo ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng desire. Ako, hindi ko nga alam, bakit narito ako ngayon eh. Kasi, actually po, sa maniwala ko sa hindi, napakamahiyain ko po. Alam mo? Pero tatlo po yan. Alam ko, pero, sabi ko nga po, hindi po natin dapat binitahan kung ano yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay. Amen. So, sa pagtuloy po natin, no? So, nakita po natin sa Apostol Pablo kung paano niya binigyan katarungan yung Christianity, no? Talagang inilahan niya ang buhay niya, baga tinaya niya yung sarili niya. Andiyan kasi yung bubugin siya, ikulong siya, o pagbataan po siya dahil sa ginagawa niya po, no? So, alam ko, ganoon din po tayo mga kapatid kung bakit tayo nagpapatuloy. Amen po ba? So, tunay nga mga kapatid na talagang mahirap talagang tumakbo sa mundong ito, no? Di po ba? Mahirap mamuhay sa mundong ito na yung pananampalataya po natin. Kasi talaga napakaraming distraction po, di po ba? So, yun po. Lilipat ko lang po, ha? So, yun nga po, no? Talaga namang mahirap tumakbo sa mundong ito, magpagbay sa mundong ito. Pero naniniwala po tayo na the destination we pursue will determine our path to take. Ano ba ibig sabihin nito? Ang patutunguhan natin na aking ang siyang magdetermina sa landas natin tinatahak. So, malaki pa rin, ha? Pero ito mas malinaw. Ang ating pananaw sa hinaharap ang tumutukoy kung paano tayo mamuhay sa kasalukuyan. Ayun! So, totoo po ito, no? Bakit ba may mga tao na nag-aaral, sumikap mag-aral para makatapos? Bakit po ba may mga tao na nagsusumikap po sa kanilang buhay? Kasi gusto nila na maging maganda yung future po nila. Alam po ba? So, nakikita po natin dito sa ating congregation, no? Mas marami po yung mga may tinapos na po. Mga professional. Hindi po nila narating itong stay sa kanilang buhay nang basta-basta gano'n na lang. Nagdaan po sila sa paghihirap. Kahit na mag-aral. Buti lang hindi ako napag-aral. Kasi kung nag-aaral ako, palayo lang ba lang ako, tapos balik po eh. Eh, hindi ko narasan mag-aaral ng mabuti po, no? So, yun nga po, no? Hindi po sila nakarating sa ganung stage. Nagkakasal na gano'n lang po, no? Talagang ando yung paghihirap, yung pagtitiis. Pero ano na po yung bunga? Nakita po naman tayo bunga. Ngayon, inaani na po nila, no? So, hindi lang po sa ating physical na buhay. Higit sa lahat, yung spiritual na buhay. Hindi po tayo basta-basta makakapunta sa tahanang makalangit nang basta ganun na laang. Sinasabi nga natin, no, na life is a journey. Totoo po yun, life is a journey. Because God gave us free will. But we cannot travel in the wrong direction and expect. Nawala po yan po eh. We cannot travel in the wrong direction and expect in the right destination. So, wala po ganun. Na yung nagpapart tayo ganyan. Pero gusto natin mapunta sa langit. Wala pong ganun. Sabi nga po sa sermon po ni Pastor David, no? We are free to choose. But we are not free the consequence we choose. Totoo po yun.
Kasi sinasabi po sa Galatians 6:7, we will harvest what we plant. Kung ano yung tininom po natin, yun na po natin. Totoo po yun mga kapatid. Totoo po yun. Kasi, naranasan ko na po yung punishment eh. Nakakasipin, pero talagang totoo po talaga. Kaya, dapat talaga, pinaghahandaan po natin ang lahat-lahat, no? So, paano po ba? Mamuhay tayo ng may pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So, tuloy nga mga kapatid, no? Talagang, sinasabi ko kanina, we are living in a falling world sa mundo mga kasalanan. Paano ba natin mapaglalabanan? Itong tatlong sinabi, yung tatlong puntos na ito, no? Ang una, ito po yung challenge of sight, yung hamon pa ng paningin. So, alam natin mga kapatid na yung kaaway talaga ay talagang tuso po yan, no? Talagang yung marketing strategy niya ay talaga namang matindi. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, talagang kaya niyang biktimahin. Ano po? Diba ba? Sinasabi nga natin na Satan offers a simple pleasure but always high the price tag. So ano ba itong mga pleasure na ito? Ito po yung mga enjoyment na kung saan masyado tayo nag-enjoy sa mga ginagawa po natin. No? Baka nakakalimutan natin kung ano yung pinakamahalaga. Minsan, pati pagkain nga po, nalilimutan po natin eh. Di po ba? At ito pong satisfying activity na talaga naman nagiging hindrance para magpatuloy po tayo. Kaya mga kapatid, no, kung akala natin, atak tayo ng atak, tayo na pala inatak ng kaaway. Amen po ba? Amen po. Kaya tandaan po natin, no, yung sinasabi po sa unang Korinto, chapter 5, verse 8, no, na magbantay kayo. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungan at aali-aligid at naghahanap ng masisila. Ito po yung kaaway po natin. Kaya, konting chance lang, talagang igagrab niya po tayo. Amen po ba? Kaya mag-ingat po tayo. Kaya tandaan niyo po sasabihin ko, no? A part-time Christian cannot defeat a 24/7 devil. Ito po yun. Kaya kailangan talaga nagpatuloy po tayo. Kaya, mamimili po tayo eh. Sa mga bagay na nakita ba? O yung sa pananampalataya. Kasi kung gaya ng BS po natin, yung ating po natin, itong worship po natin, ito napakahalaga po ito. Kasi sinasabi nga po sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, ano po sinasabi doon? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So ito po yung promise ng Panginoon. Kung magpapatuloy po tayo, kumbaga, yung mga ganitong gawain, napakalaga po talaga ito eh. Kasi hindi na po tayo lumalago. Plus one pa tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ito po yung unang-una na kailangan po natin paglabanan. Yung hamon po ng Panginoon. Talaga namang ang kaaway po talaga po natin, eh talagang malupit po talaga siya. Talagang mahigpit po siya. So, kailangan talaga yung gabay po. Especially sa mga magulang, hindi po ba? Para sa ating mga anak. Amen po. Ang pangalawang po, ito naman pong navigating life storm o yung paglalayag sa unos ng buhay. So, paano ba tayo naglalayag sa unos ng ating buhay? Paano ba tayo naglalakbay sa mundong ito? Meron ba tayong pinagbabasihan o meron ba tayong ginagaya? Yung mga ina-idols po natin. May manual ba tayo sa buhay po natin? So, isang magandang illustration po dito, no? Kapag bumili po tayo ng gadget. Di ba? Pag bumili po tayo ng cellphone, for example, pagbukas po natin ng karton, meron po itong manual. Itong manual na ito, ang magtuturo sa atin kung ano yung gagawin po natin. Yung setting niya sa oras, sa month, at kung ano-ano pa man na pwede po natin gawin sa ating cellphone. No? Para hindi tayo magkamali. Sa buhay ba natin, meron ba tayong manual na ating buhay? Kasi kung sa sarili natin, sa mundo, mapapahamak po tayo. Kaya nga, andyan lagi ang Panginoon, no? Kaya nga sinasabi niya, sa Psalm chapter 119, verse 105, ang sabi niya, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, gumagabay sa aking daraanan. So, kung gagawin po natin mga kapatid, na maging manual, ang salita ng Panginoon, ano po yung secure po sa bawat isa po natin. Kasi alam naman natin mga kapatid, no? Kung ano yung power po Amen. ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kagaya sinabi ko kanina, dito lang din po ako nakakilala. No? At talaga namang maraming itinama sa buhay ko. Alam po ba? And
not only does God work, keep us from sin. Hindi lang po dahil hindi lang tayo sa kasalanan po natin, no? At sinasabi rin po dito na, but it also give us great safety. God works will lead us, guide us, and give us direction sa ating buhay. At, ayan, ang patutunan po sa atin, talagang nagbago na po talaga. At alam ko, nararanasan po natin ito at nararamdaman po natin kung paano nagbago yung buhay po natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. At sinasabi nga po sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung tayo po'y mananampalataya sa Panginoon, mararanasan po natin ito. Mararanasan natin yung presensya ng Panginoon. Ito pa ang maganda. Bukod sa simula hanggang sa wakas, tulad sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So gusto ba natin mabuhay? Amen. Amen. So tuloy nga mga kapatid, no, yung salita ng Panginoon talaga namang very effective sa ating buhay. Kasi ako talaga, andun po talaga yung pagbabago. Kasi yung miss nga po, talagang na-miss din po siya. Kasi talagang nag-share na po ako sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So alam po, ganun din po sa bawat sa atin na kung ano yung epekto ng salita ng Panginoon sa buhay po natin. So ito po yung pangalawa, no? Yung paano tayo kailangan meron po tayong manual sa buhay po natin. At dapat, ang maging manual po ng buhay po natin, yung salita ng Panginoon. Kasi ang linaw, no? May buhay daw po. Kasi gusto natin na makarating po tayo dun sa tahanang makalangit. Kagaya ni Apostol Pablo, actually si Apostol Pablo po, hindi po siya sa mga 12 apostol, no? Hindi po sa ano. Iba po siya. At ang pangatlo, ito pong assurance of faith, no? O yung katiyakan ng ating pananampalataya. So, paano ba natin ito papaliwanag sa buhay po ng bawat sa atin, no? So, ano ba itong pananampalataya nito, itong faith na ito? So, sinasabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen po. So, purihin po, Panginoon, no? At yun nga po, katulad po yung sinabi yung principle ni Ate Joy, no? Kagaya ni Noah, nakita po natin yung pananampalataya, kung paano siya nanampalataya sa Panginoon, no? Imagine niyo po, 120 years hinihintay niya, di po ba? Hindi niya alam yung baha, hindi niya alam ulan, pero nung inutusan siya ng Panginoon, without hesitation talagang sinunod niya. Si Abraham po, di po ba? Pinapunta po siya sa lugar na pupuntahan niya. Even na hindi niya alam kung anong meron doon, hindi niya alam kung anong dalat niya doon, pero sumunod po siya kasi naniniwala siya at nanampalataya po siya. At alam ko mga kapatid kung bakit tayo narito ngayon. Dahil nga po yun sa faith po namin. Amen. At tunay nga mga kapatid, tanda na dito, no? Yung without faith, it is possible to please God. Ito po yun. Kasi, ang sinasabi nga po dito, no? So, sinasabi po kasi po dito, no? At ang katotohanan, hindi tayo mabubuhay sa pananampalataya kung wala tayong sapat na kaalaman sa salita ng Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. Totoo po ito, no? Kailangan talaga, andun po yung Word of God. Kasi ito yung magtuturo sa atin, no? Kagaya sabi ko ngayon, no? Ito yung mag-lead sa atin. Sa bawat isa atin, no? Kaya mga kapatid, sabi nga nila, lagi sinasabi po ni Pastor Matt, no? I challenge you. Lagi tayo challenge ng bawat pastor na humaharap po dito, no? Na magpatuloy po tayo. Kasi alam naman po natin, no? Kung ano ba yung dinudulot po itong salita ng Panginoon po. Ito ba? At nga po sa ating huling sa verse 10 po, sinasabi po doon, no? Isang malungkot po ito, no? Na lahat po tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap ng narapat ayon sa ginawa natin mabuti o masama. Kaya,
meron po tayong choices mga kapatid. No? At alam po sa pulwagan ito at sa lahat ng nanonood po, alam natin yung kahalagahan. No? Kaya nga po, si Apostol Pablo, wala po siyang ibang ninais kundi mapasaya ang Panginoon. Sa paano parang po ba? Sa pamamagitan ng maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At alam ko, ganoon din po tayo. Kaya, sa hapon na ito, nga po, buti, mahaba po yung mga introduction po natin, ha? Talagang, at dito na po. Hindi po. Matapos po tayo. So, yun po, no? Pero bago ang lahat, mga kapatid, no? May gusto sana ako panood po natin isang magandang video na talaga namang nakaka-bless po talaga. At alam ko, simula na nakilala natin ng ating Panginoon Jesus, ano talaga yung pagbabago po natin. No? Kaya, Ate Rhea, pakiplay po para mapanood po natin. Ilaw. Okay. Cause I'm just a nobody. Trying to tell everybody about somebody who saved my soul. Amen. So, nakita po natin no, yung kaibahan ng Jesus sa buhay po natin. Tunay nga mga kapatid, no, na talagang Panginoon Jesus yung pinagawa sa buhay. Nagbago po talaga ang lahat. Amen po ba? At isang patalo po yung ating kapatid, no? Nung dating nagkukulang, ngayon medyo... Lumabis na ng konti. Okay pa, okay na po. So, yun lang po. Sa Diyos lang po ang kapatid. Amen. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy niyo tayong talanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Ano? Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.